Filipino 5, Quarter 4, Week 2, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay uri ng pangungusap ayon sa kayarian, paniniwala ng may akda ng teksto sa isang issue, at pagbibigay solusyon sa isang naobserbahang suliranin. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang uri ng pangungusap ayon sa kayarian, paniniwala ng may akda ng teksto sa isang issue, at pagbibigay solusyon sa isang naobserbahang suliranin. Para sa most essential learning competencies, nagagamit ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pakikipagdebate tungkol sa isang issue. Natutukoy ang paniniwala ng may akda ng teksto sa isang issue at nakapagbibigay ng maaaring solusyon sa isang naobserbahang suliranin. Inaasahan na pagkatapos ng araling ito ay magagamit mo ang iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian sa pakikipagdebate tungkol sa isang issue. Matutukoy ang paniniwala ng may akda ng teksto sa isang issue at maibibigay ang maaaring solusyon sa isang naobserbahang suliranin sa isang napakinggang issue. Simulan natin ang ating talakayan tungkol sa paggawa ng debate at alamin ang iba't ibang anyo o kayarian ng pangungusap na maaari mong gamitin sa pakikipagdebate tungkol sa isang issue. Ano nga ba ang ibig sabihin ng debate? Ang debate ay isang masining na pagtatalo sa paraang paligsahan o tagisan ng dalawang koponan na magkasalungat ang panig hinggil sa isang issue o paksa. Dito, ibinibigay ng magkatunggaling koponan ang kanilang katwiran, opinyon at katibayan ukol sa paksa. Ano naman ang proposisyon? Proposition naman ang tawag sa paksang pagtatalunan o pagdedebatihan ng dalawang koponan. Pahayag ito na layuning patunayan ng bawat koponan kung ano man ang kanilang panig. Paghahanda ng isang debate. Narito ang mga dapat tandaan sa paghahanda ng isang debate. Una, pangangalap ng datos. Kailangan ng mga katibayan ukol sa paksang pagtatalunan anuman ang panig, sang-ayon o hindi sang-ayon ang koponan. Gagamitin ito sa pagmamatuwid o pangangatwiran kaya nararapat lamang na mula ang mga datos sa mga mapagkakatiwalaan at napapanahong sanggunian. Pangalawa ay ang balangkas. Ito ang paghahanay at pagsusunod-sunod ng mga katwiran. Binubuo ito ng panimula, katawan at wakas. Panimula. Sa bahaging ito, ipinapahayag ang paksa, kahalagahan ng paksa sa kasalukuyan, mga kailangan sa pagbibigay ng katuturan ng talakay, at pagpapahayag ng issue. Sumunod ay ang katawan. Binubuo ng mga 3 o 4 lamang na issue. Ang bawat issue naman ay binubuo ng katuwiran at mga patunay na magpapatibay at makapagpapatotoo sa pinapanigan. At ang panghuli ay ang wakas. Ito ang buod ng isyung binigyan ng patunay. Pagpapatunay ng katwiran. Sa pagkakataong ito, tunghayan mo naman ang talakayan tungkol sa kayarian ng pangungusap. May 3 anyo o kayarian ng pangungusap. Ang payak, tambalan, at hugnayang pangungusap. Sa araw na ito ay matututuhan mo rin ang payak at tambalang pangungusap.
Ang hugnayang pangungusap ay tatalakayin sa susunod na linggo. Kayarian ng pangungusap. Ang mga kayarian ng pangungusap ay ang payak na pangungusap. Ito ay nagtataglay ng isang diwa o kaisipan. Narito ang mga anyo o kayarian ng payak na pangungusap. Una ay ang payak na simuno at payak na panaguri. Halimbawa, ang bulkang Mayon ay tanyag dahil sa halos perpektong hugis-apa nito. Ang bulkang Mayon ay isang payak na simuno. Tanyag dahil sa halos perpektong hugis-apa nito ay isang payak na panaguri. Pangalawa ay ang tambalang simuno at payak na panaguri. Halimbawa, ang bulkang Mayon at bulkang Taal ay dinarayo ng mga dayuhang turista. Ang bulkang Mayon at bulkang Taal ay tambalang simuno dahil ito'y binubuo ng dalawang simuno, ang bulkang Mayon at bulkang Taal. At ang payak na panaguri naman ay dinarayo ng mga dayuhang turista. Pangatlo, payak na simuno at tambalang panaguri. Halimbawa, ang Laguna de Bay ay ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas at pangalawa sa pinakamalaking panloob na sariwang tubig na lawa sa Timog Silangang Asya. Ang payak na simuno ay ang Laguna de Bay. At ang tambalang panaguri ay ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas at pangalawa sa pinakamalaking panloob na sariwang tubig na lawa sa Timog Silangang Asya. Ang tambalang panaguri ay binubuo ng dalawang panaguri. Pinakamalaking lawa sa Pilipinas at pangalawa sa pinakamalaking panloob na sariwang tubig na lawa sa Timog Silangang Asya. Pang-apat, tambalang simuno at tambalang panaguri. Halimbawa, si Sheena at si Jed ay magpinsan at magkaklase. Ang tambalang simuno ay si Sheena at si Jed. Binubuo ito ng dalawang simuno. At ang tambalang panaguri ay magpinsan at magkaklase. Binubuo ito ng dalawang panaguri. At panglima, tambalang pangungusap. Ito'y nagtataglay ng dalawang buong payak na pangungusap na pinagsama ng pangatnig tulad ng at, o, ni, ngunit, subalit, samantala, at iba pang kauri nito. Halimbawa, alagaan natin ang kapaligiran at lagi nating panatilihin ang kalinisan nito. Ito ay ginamitan ng pangatnig na at, kaya ito ay tambalang pangungusap. Ang unang pangungusap ay alagaan natin ang kapaligiran. Ang pangalawang pangungusap naman ay lagi nating panatilihin ang kalinisan nito. Ito ay ginamitan ng pangatnig na at. Dumako naman tayo sa pagtukoy ng paniniwala ng may akda ng teksto sa isang issue. Taglay ng isang may akda ang kanyang layunin sa kanyang mga akda o teksto. Ito ay maaaring magpaliwanag, magdagdag ng impormasyon, mga tuwiran, manghikayat, mangaliw, at maglahad ng opinyon o saloobin. Narito ang ilan sa mga paraan upang matukoy ang layunin ng may akda ng teksto sa isang issue. Una, malalaman mo ang tono ng author sa pamamagitan ng mabilis na pagsuyod sa materyal, lalo na sa pamagat at mga panimula at pangwakas na talata. Pangalawa, mga larawan at section headings naman ang pangkalahatang nagbibigay ng palatandaan sa layunin ng author sa pagsulat ng kanyang artikulo. Pangatlo, malalaman mo lamang ang intensyon ng may akda kung ito ay mababasa mo ng makailang ulit na may dagdag ingat. At pang-apat, maaari ka ring magkaroon ng impresyon sa simula kung bakit isinulat iyon ng author, tulad ng pagbibigay pananaw na ang artikulo ay kailangang mangaliw, mangumbinsi o magsuri ng mga bagay. Sa puntong ito ay iyong matutunghayan ang tungkol sa pagbibigay ng solusyon sa mga naoobserbahang suliranin sa paligid. Bilang isang mag-aaral,
mula sa ikalimang baitang, alam kong mulat ka sa ilang problemang naglipana sa iyong lipunan o sa iyong komunidad. Marami kang nalalaman batay sa mga pangyayaring iyong naoobserbahan, mga nakikita at naririnig. Ang pagbibigay ng sariling opinyon at maaaring solusyon sa isang suliranin na naobserbahan sa paligid ay isang napakagandang kasanayang kailangan nating matutuhan sapagkat ito'y kailangan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon, subukin natin ang iyong natutuhan sa kaugnay na pagtalakay sa ating aralin. Ihanda ang sagutang papel at sagutan ang sumusunod na mga pagsasanay. Pagsasanay bilang isa. Panoorin ang isang maikling debate na makikita sa link sa ibaba. Pagkatapos manood ay sagutan ang mga sumusunod na katanungan sa iyong sagutang papel. Narito ang pamagat ng inyong papanoorin. Alin ang higit na mahalaga? Wikang Filipino o wikang English? At kung tapos nyo nang panoorin ang link na ito, sagutan ang mga sumusunod na tanong. Ang unang katanungan ay, ano ang tinalakay na issue sa debating inyong napanood? Pangalawa, ano sa tingin mo ang paniniwala o layunin ng dalawang kampo tungkol sa isyung alin ang higit na mahalaga, wikang Filipino o wikang English? Para sa bilang 3 hanggang 4, sumulat ng dalawang pangungusap gamit ang payak at tambalan na nagpapakita ng iyong pagsang-ayon o di pagsang-ayon mula sa debating napanood. At panglima, bilang isang mag-aaral, anong solusyon ang maaari mong ibigay upang makilala ang wikang Filipino sa buong mundo? Mga bata, hindi na ako magbibigay ng kasagutan dito. Ito ay pagkakataon nyo upang sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Para naman sa pagsasanay bilang 2, basahin ng tahimik ang teksto. Sagutin mo ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang iyong kasagutan sa sagutang papel. Ang pamagat ng teksto ay Pista sa Aming Bayan. Masayang masaya ang lahat. Araw ng pista ngayon sa aming bayan. Maraming tao ang nagsimba. Masigla at masaya ang kalembang ng kampana sa simbahan. Walang tigil ang masipag na banda ng musiko sa paglibot sa mga lansangan habang nagbibigay ng masiglang tugtugin. Nagagandahan ang mga arko sa mga panulukan ng mga kalye. Naku, higit sa lahat, kabi-kabila ang handaan. May mga naglilitsyon dito at doon. Malalaking talyasin ng pagkain ang nakasalang sakalan sa mga kusina at sa mga bakuran. Mula tanghalian hanggang hapunan ay pagsasalu-saluhan ang mga inihandang pagkain ng mga magkakamag-anak, magkakaibigan at mga panauhin. Kainang hindi matapos-tapos. Ganyan ang pista. Nakalulungkot tuloy isipin na ang pista ay tila kainan na lamang at nawawala na ang diwang espiritual ng okasyon. Bakit nga ba may pista? Hindi ba't nagdudulot lamang ito ng malaking gastos? Hindi ba't malaking pag-aabala ito? Pero sadyang hindi na maiaalis sa kulturang Pilipino ang pagpipista at pamimista. Ito'y isang kaugaliang minana pa natin sa ating mga ninuno. Ang pista ay araw ng pasasalamat sa poong may kapal sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa mga tao. Ito ay araw ng pagdakila, pagpuri at pagpaparangal sa Panginoon. Hango sa landas sa pagbasa 6, pahina 24 hanggang 26. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang pista? Tama! Ang pista ay isang nakagisnang kultura ng mga Pilipino na minana pa natin sa ating mga ninuno na kung saan ito ay ang araw ng kanilang pasasalamat sa poong may kapal sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa mga tao. Ito ay araw ng pagdakila, pagpuri at pagpaparangal sa Panginoon. Pangalawang tanong, ano ang paniniwala ng may akda na nais iparating sa mambabasa tungkol sa pagdiriwang ng pistang bayan? Tama!
Ang nais iparating sa mambabasa ng may akda na ang pista ay araw ng pasasalamat sa Poong May Kapal sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa mga tao, hindi lamang ito sa kainan o kasiyahan. Pangatlo, batay sa binasang teksto, anong issue o suliranin ang napansin mo? Ang issue o suliranin na nabasa ko sa tekstong ito ay tila kainan na lamang at nawawala na ang diwang espiritual sa pagdiriwang ng kapistahan. Pang-apat, magbigay ng mungkahing solusyon ayon sa suliraning napansin mo. Maaari tayong maghanda ng tama lamang at hindi ipapangutang pa ang panghanda. At panglima, sa panahon natin ngayon, paano natin maipagdiriwang ang pista na hindi tayo mahahawaan ng sakit na dala ng COVID-19? Maaari tayong gumamit ng face mask kapag sumama ka sa maraming tao. Ugaliin palagi ang paghuhugas ng kamay, maging maingat. Para naman sa pagsasanay bilang 3, humingi ng tulong sa magulang o kasama sa bahay upang makabuo ng pangungusap. Gamitin ang payak at tambalang pangungusap sa paggawa ng debate hinggil sa issue. Gawing gabay ang rubric sa ibaba. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Narito ang mga issue na gagawin nyo para sa debate. Sa unang column ay, dapat na ipagdiwang ang kapistahan sa panahon ng pandemya. At sa pangalawang column naman, hindi dapat na ipagdiwang ang kapistahan sa panahon ng pandemya. Gagawa kayo ng mga pangungusap na may payak at tambalang pangungusap. Para sa bahagi ng paglalapat, puna ng patlang ng tamang salita upang mabuo ang diwang nais ipahatid. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Sa pagsasagawa ng debate, maaaring gumamit ng 3 kayarian ng pangungusap. Ito ay ang payak, tambalan, at hugnayang pangungusap ukol sa isyong pinagtatalunan. Taglay ng isang may akda ang kanyang layunin sa kanyang mga akda o teksto. Ito ay maaaring magpaliwanag, magdagdag ng impormasyon, mga tuwiran, manghikayat, mangaliw, maglahad ng opinyon o saloobin. Ang pagbibigay ng solusyon sa isang suliranin na naobserbahan sa paligid ay isang napakagandang kasanayang kailangan nating matutuhan sapagkat ito'y kailangan sa ating pang-araw-araw na buhay. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang 4. Basahin ang teksto, sagutan ang mga katanungan sa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Narito ang teksto. Ilog Pasig, noon at ngayon. Malimit noon na makitang namamangka sa Ilog Pasig si Jose Rizal. Kasama niya ang kasintahang si Leonora Rivera. Ito ang naging saksi sa kanilang wagas na pagmamahalan. Madalas nilang pasyalan noon ang Ilog Pasig dahil nakadarama sila ng kapayapaan ng kalooban sa tuwing pinagmamasdan nila ito. Ayon sa matatanda, ibang-iba raw ang Ilog Pasig noon. Bukod sa mga magkasuyong namamasyal dito, marami ring kababaihan ang nakikitang naglalaba dito. Paliguan din ito ng marami at dito nangingisda ang mga tao. Kulay asul ang tubig nito, malinis at malinaw. Iba't ibang isda ang nahuhuli rito tulad ng talimusak, dalag at kanduli. Presko ang simoy ng hangin dito. Naging inspirasyon ng mga makata at manunulat ang ilog na ito. Ipinahayag nila ang kanilang mga damdamin sa pamamagitan ng tula at awit. Gaano man kabigat ang suliranin ng isang tao, dagli nila itong nalilimutan kung namamalas ang kagandahan ng Ilog Pasig. Ang alon ay tila musika sa kanilang pandinig. Ganyan kaaya-ayang Ilog Pasig noon. At isa ito sa itinuturing na magandang tanawin sa ating bansa. Ngunit ngayon,
Ano ang nangyari sa ilog na ito? Ang dating malinaw na tubig, ngayon ay maitim na. Ang presko at sariwang hangin ay napalitan na ng mabahong simoy na dulot ng basurang itinatapon dito. Ang mga isda ay wala ng pagkakataong mabuhay sapagkat ito ay puro burak na. Sino pa ang masisiyahang mamasyal sa puok na ito? Paano tayo uunlad kung pati ang kalikasan ay sinisira natin dahil sa ating kapabayaan? Paano na rin ang ating kalusugan? Sana'y magising na tayo sa paggawa ng kabutihan para na rin sa mga susunod na henerasyon. Sa kasalukuyan, marami ng proyekto ang pamahalaan upang buhayin muli ang makasaysayang Ilog Pasig. Sana ay makiisa ang lahat sa mga proyektong ito. Ikaw, handa ka na bang maging bahagi nito? Isang hamon ito para sa iyo. Tulad mo, diyan sa lugar ninyo, may maitutulong ka na ba upang magkaroon ng pagbabago? Ito ay hango sa batayang aklat na Filipino 5, Diwa. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang katanungan, tukuyin ang paniniwala ng may akda kung bakit niya ikinukumpara ang Ilog Pasig noon at ngayon. Para sa may akda, siya ay nalungkot at nanghinayang sa kalagayan ng Ilog Pasig ngayon. Ibang-ibang itsura ng Ilog Pasig noon, kaya naman naikumpara niya ito ngayon sa Ilog Pasig noon. Pangalawang tanong, anong napansin mong suliranin hinggil sa issue na iyong binasa? Ang suliranin na nabasa ko sa tekstong ito ay ang sobrang pagdumina ng Ilog Pasig dahil sa kapabayaan ng mga tao. Paano tayo uunlad kung pati ang kalikasan ay sinisira natin? Para sa bilang 3 hanggang 5, bilang isang mag-aaral, ano-ano ang maaaring maging ambag mo upang mapanumbalik ang kalinisan ng Ilog Pasig? Magtala ng 3 solusyon. Una, makikiisa ako sa proyekto ng pamahalaan na panumbalikin ang kalinisan ng Ilog Pasig. Sumunod, hihimukin ko ang aking kapwa na huwag magtatapon ng kanilang basura kung saan-saan bagkus ay itapon ito sa tamang basurahan. At tutulong ako sa mga fundraising program para sa pagpapaganda ng Ilog Pasig. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!